أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah na paspas kayo ang adlaw gabi na natakaron sa pang siyam na ay pang pito. So pito ka adlaw na ato ang napuasahan sa bulan sa Ramadan, alhamdulillah. At karong gabi na pang 8 na siya, alhamdulillah. Paspas kaya pa na mo nang maglumbaan na magunahan sa paggawa ng kabutihan habang mayroon pa natitirang mga araw sa buwan ng Ramadan. So, bilang pagpapatuloy sa ating pagbabasa ng aklat na ito tungkol sa mga fatawa, mga katanungan na nauukol sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, may tanong dito sa as-su'alun qal'ud darsi lis-sha'im hal yuftir wa bal'u riqi wa tahlil ad-dam. Ang sabi ng nagtanong, ang pagtanggal ba ng ngipin ng isang nag-aayuno ay makapagsira ng kanyang fasting? Pagtanggal ng ngipin at paglunok ng laway, at ganun din yung laboratory, yung pagtanggal ng dugo. Nakuha natin to. Ang sagot dito, ad-damul kharij bi qal'i ad-dars wa nahwihi la yufattir fa innahu la yu'athir ta'thir al-hijama fala yufattir bihi abadan. Kadhalika aydan la yafṭiru as-sha'imu bi ikhraj ad-dam لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل، فإن الطبيب قد يحتاج إلى الأخذ من دم المريض ليختبر هذا الدم وينظر ما هو المرض الذي أصابه، فهذا أيضا لا يفطر لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطرا، والأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي، وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسير. وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلا، فإنه إذا أخرج منه الدم الكثير والذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك. وعلى هذا فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد إلا يكون هذا المتبرع له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب. وقرر الأطباء أن الدم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ويفطر ويأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته ويقضي هذا اليوم الذي أفطره، والله تعالى أعلم. Ang sagot tungkol sa pagtanggal ng ngipin habang nagfa-fasting, sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, ang dugo na lumalabas sa pagtanggal ng ngipin, pagkatapos tanggalin yung ngipin, ito ay hindi nakakasira ng fasting, dahil ito ay hindi katulad ng hijama, yung tandok na nakasira ng fasting. Ito ay konting dugo lamang. At ganun din yung dugo na kinukuha sa laboratory. Natalakan natin ito kahapon, naulit lang, na minsan ang doktor kailangan niyang i-examine ang pasyente, so kailangan niyang kumuha ng kunting dugo para kanyang i-examine. Ito rin ay hindi nakakasira ng fasting sa isang tao. So dalawa ito, hindi nakakasira ng fasting yung pagtanggal ng ngipin, ganun din hindi nakakasira ng fasting yung laboratory. Pero dito yung tanong tungkol sa laway ay hindi nasagot ni Sheikh, hindi niya nasagot yung tungkol sa laway. Pero yung paglunok ng laway, mga kapatid, ito ay hindi nakakasira ng fasting. Paglunok ng laway ay hindi nakakasira ng fasting. Kaya huwag kang laging dura habang nagpa-fasting ka. Walang problema, lunukin mo. Basta huwag ka lang mag-intensyon na iinom ka ng laway mo. O yung iba, yung ginagawa, iniipon nila yung laway nila sa kanilang bibig.
Pag madami na, yes, sabi ni Ustad, hindi nakasira ang laway. Wow na ho ako, inumin. Pag yun ang ginawa mo, sira yung fasting mo. Dahil sinadya mo na uminom. Sinadya mong uminom. Ganon din mga kapatid, yung sa pagkalimot, nakalimutan mong fasting ka, siyempre nakainom ka, walang problema na hindi yung masira ang fasting mo. Pero kung sakaling, halimbawa, nasa bibig mo na yung tubig, nakalimot kang uminom, tapos naalala mo na nasa bibig mo na yung tubig, sabi ni Ustad, pag nakalimot ka, nilunok mo yung tubig, sira yung fasting mo. Pag nasa bibig mo yung tubig, nakalimot ka, na fasting ka pala, tapos naalala mo, habang nasa bibig pa yung tubig, ilabas mo na agad. Dahil alam mo na fasting ka. Yung pwede lang, yung pag nasa loob na ng tiyan mo, yun yung diferensya doon. Kaya meron isang kwento doon, laging kinikwento pagdating ng buwan ng Ramadan, tungkol ito sa pagkalimot at hindi pagkalimot. May isang taong naglalakad sa palengke, fasting siya. Noong tumitingin siya sa mga prutas, nakalimutan niyang fasting siya. At nakabili siya ng grapes, usa ka pungpong nga grapes. Sa Tagalog ng pungpong. Saka pungpong. Isang pungpong ng grapes. Yung isang niya, parang isang sanga ng grapes. Nakalimutan niya na fasting siya. So naglalakad siya pauwi sa kanila. Habang naglalakad siya, kinakain niya yun isa-isa. Isa-isa, kinakain niya isa-isa. Kinakain niya isa-isa. Nung malayo na ang kanyang nalakad, siyempre, marami na siya nakain. Hanggang sa isa na lang yung natira. Tsaka niya naalala, fasting pala ako. Subhanallah. Fasting pala ako. Pero, alhamdulillah, meron siyang kaalaman. May knowledge siya, mashallah. Nakapag-aral siya sa masjid, nakapakinig siya ng lecture na kapag nakalimot ka, na fasting ka pala, kumain ka, hindi sira yung fasting mo, ipagpatuloy yung fasting mo. Sabi niya, alhamdulillah, hindi sira yung fasting ko. Pero meron pang natirang isang grapes. Sabi niya, paano naman itong isa? Malayo pa yung mag-grip. Masisira ito mamaya. Sayang to kung itapon. Sabi niya, yun ngang madaming kinain ko, hindi na-break yung fasting ko. Ito pa kayang isa lang? Kinain niya. Sira yung fasting niya. Sira yung fasting niya. Dahil alam na niya na fasting siya. Yung pagkain niya ng madami, nakalimot siya nun. Hindi niya alam. Nakalimutan niya. Kaya walang problema dun. Pero nung isa lang, naalala na niya na fasting siya. Kinain niya pa rin. Sinadya niya na kumain. So sira yung fasting niya. So, ganoon din yung paglunok ng laway, mga kapatid. Huwag mong sadyain na ipunin mo yung laway mo sa bibig mo. Pag madami na, tapos inumin mo, a'udzubillah. May tanong din tungkol sa sipon. Paano, Ustad, yung sipon? Discuss ba dito? Parang hindi yata na Sa sipon, pag nalunok mo yung sipon mo, walang problema yun, hindi yun nakasira ng fasting. Pero sinabi ng mga ulama na kapag lumabas kahit yung laway, lumabas sa bibig mo yung laway, nakalabas na siya, nasa atmosphere na siya, nasa hangin na siya, labas na siya sa katawan mo. At ganun din yung sipon. At pagkatapos binalik mo at nilunok mo, sira yung fasting mo. Bakit? Kasi nasa labas mo na siya. Example, yung laway mo, tumulo yung laway mo, tapos binalik mo, tapos nilunok mo, nasira yung fasting mo. Ganun yung sipon mo, tumulo yung sipon mo. Hanggang sa lips mo na yung sipon yung tulo niya. Tapos, hinigop mo, tapos nilunok mo. Sira yung fasting mo. Sira yung fasting. Kasi nakalabas na siya. Unlike yung nasa loob pa lang, kahit gano'ng kadaming sipon mo nasa loob mo, nahigop mo siya, nalunok mo, walang problema, hindi sira yung fasting mo. Pero mas mainam yung sipon mo, huwag mo nang lunukin, ilabas mo na siya. Pero kung sakaling nga nalunok, hindi sira yung fasting, alhamdulillah. Panibagong katanungan, ma hukmu sibaha fil bahri aw fil biraki fi nahri Ramadan
fi nahari Ramadan. Ano ang hukom ng pagligo sa dagat or sa lawa or sa ilog habang ikaw ay fasting sa araw ng Ramadan? Ang sagot, naqul la ba'sa lis-sa'im ay yasbah fil bahri aw fil biraki sawa'un kanat al-birkatu 'amiqa aw ghayra dhalik fa innahu yasbah kama yuridu wa yanghamis bil ma' walakin yahris alla yatasarrab al-ma'u fi jawfihi biqadri ma yastati' wa hadhihi as-sibahatu tunashshitu as-sa'im wa tu'inuhu 'ala sawmihi wa ma kana munashshitan 'ala ta'ati Allah فإنه لا يمنع لأنه مما يخفف العبادة على العابد وييسرها عليه وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آية الصوم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فلا بأس أن يسبح في البركة كما أنه لا بأس أن يتسبح من الدش وغيره والله تعالى أعلم. Ang tanong, ano ang hukom ng pagligo sa dagat, paglangoy sa dagat o sa ilog o sa lawa o sa swimming pool habang ikaw ay fasting? Ang sagot dito ni Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, ang sagot ni Sheikh, walang problema sa taong fasting na siya ay maligo sa dagat o maligo sa lawa. Kahit na yung lawa ay malalim, walang problema doon. Pwede siyang maligo at pwede siyang sumisid. Subhanallah. Pwede siyang maligo, pwede siyang lumangoy sa dagat habang fasting, at pwede siyang sumisid sa ilalim kahit siya ay fasting. Subalit, nararapat niyang ingatan na hindi makapasok ang tubig sa kanyang lalamunan. Nararapat niyang iwasan na hindi makapasok yung tubig sa kanyang lalamunan. At itong paglangoy ng isang fasting, ito ay nakatulong sa kanya. Merong hadith, mga kapatid, na banggit na ang inutos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag yung isang nag-aayuno ay humina ang katawan dahil sa sobrang gutom at uhaw, maligo siya. Lalakas yung katawan niya. Makakatulong sa kanya yun. Halimbawa, uhaw na siya. Tanghaling tapat pa, uhaw na siya. Humihina na yung katawan niya. Maligo siya. Lalakas yung katawan niya. Kabilang yun sa inutos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yung paglalangoy, sabi dito ni Sheikh, yung paglangoy sa dagat o sa swimming pool o sa lawa, ito ay nakapagbigay lakas sa isang nagfa-fasting. Kaya walang problema doon. At sabi dito, lahat ng bagay na nakakatulong sa ibada ay yun ang mas mainam na gawin ng isang tao. Ibig sabihin, kung may mga ibada na nahihirapan kang gawin at meron kang kasangkapan na kinuha upang mas maging madali sa iyo ang paggawa ng ibada, mas mainam na gawin mo yun. Mas mainam na gawin mo. Halimbawa, yun nga, sa fasting, napagod ka na, nauhaw ka na, humina ng katawan mo, at alam mo na yung pagligo ay nakapagpapabalik ng iyong lakas, mas mainam maligo ka. At baka gantipalaan ka pa ng Allah sa iyong pagligo dahil gusto mong maging malakas ka sa paggawa ng pagsamba. Kaya sabi dito ni Sheikh, ang Islam, ganun ang Islam. Ang Islam ay isang madaling relihiyon, hindi ka pinapahirapan. Sabi nga ng Allah sa Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usur. Gusto ng Allah sa inyo ang madali at ayaw ng Allah sa inyo ang mahirap. Merong hadith na nabanggit ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na sinabi ni Aisha, isa sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at isa sa ina ng mga mananampalataya, ina nating mga Muslim, si Aisha, sabi niya, ma khuyira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman fa kana ab'adu an-nasi min. Sabi ni Aisha, hindi pinapili ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng dalawang bagay maliban na lamang na pipiliin niya ang pinakamadali dito. Ibig sabihin,
kung merong dalawang bagay na sa harapan mo at naguguluhan ka, ano ang pipiliin mo sa dalawa na ito? Isa lang yung kunin mo. Piliin mo yung pinakamadali dahil yun ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliban lang, sabi ni Aisha, maliban lang kung ito ay haram, kung ito ay bawal. Kung ito ay bawal, haram, kahit yan pa yung pinakamadali, hindi yan gagawin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya yung pinakamalayong tao sa paggawa ng bagay na yan. Kahit madali pa yan, pagbawal, hindi niya ginagawa. So, pero kabaliktaran sa atin ngayon, mga kapatid, sa mga Muslim, na naghahanap sila ng mas madaling gawain, na alam naman nilang haram, ginagawa pa rin nila, a'udzubillah. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto niya yung mga madali na mga bagay. Pero kung haram yan, bawal yan, kahit yan pa yung pinakamadali, hindi niya gagawin yan. Kahit mahirap yung isa, pero yun yung halal, pwedeng gawin, yun ang ginagawa niya. Pero kung yung dalawa pa rin yung halal, pili niya yung pinakamadali. Kaya sabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun, tunay na ang relihiyong Islam ay napakadali. Napakadaling relihiyon. Kahit magsala ka ng 5 times a day, isang sala lang, hindi habot ng 10 minutes. 3 to 5 minutes lang yung sala mo sa isang sala. At napakadali lang yan. Inna ad-dina yusrun, tunay na ang Islam ay napakadali. Walan yushad ad-dina ahadun illa ghalaba. At walang sino man ang papahirapan niya ang kanyang sarili sa pag-apply ng Islam maliban na lamang na matatalo siya nito. Maliban na lamang na siya ay matatalo. Walang sino man na papahirapan niya ang kanyang sarili sa pag-apply ng Islam maliban na lamang na matatalo siya at baka susuko pa siya. Kaya ang Islam ay napakadali, mga kapatid, sa Islam. So ito yung sagot ni Sheikh na walang problema sa paglangoy sa dagat basta't iwasan mo lang na makapasok yung tubig sa lalamunan mo. Pero meron bang ganun na baka makainom ka pa, huwag ka na lang maligo kung makainom ka. Pero kung hindi ka makainom, walang problema, mas may na maligo ka para lumakas yung katawan mo. Panibagong katanungan, hal yajuzu li tahi at-ta'am ay yatadawwaq ta'amahu liyata'akkada min salahiyatihi wa huwa sha'im? Ang tanong dito, maaari ba sa isang taong nagluluto, sa isang cook nagluluto ng pagkain, natikman niya ang kanyang pagkain upang malaman niya kung ito ba ay pwede nang kainin? Tikim, siya ay fasting. Pwede bang tumikim habang ikaw ay fasting? Ang sagot dito ni Sheikh Ibn Jibrin, لا بأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وضدها، ولكن لا يبتلع منه شيئا بل يمجه أو يخرجه من فيه ولا يفسد بذلك صومه على المختار والله تعالى أعلم. Ang sagot dito tungkol sa pagtikim habang ikaw ay fasting, sabi ni Sheikh, walang problema sa pagtikim ng pagkain kung ito ay kinakailangan. Kung ito ay kinakailangan, walang problema na tikman mo, na ilagay mo sa dulo ng iyong dila upang malaman mo ang tamis o ang alat nito o ang tunay na lasa nito. Subalit, hindi mo pwedeng lunukin, bagkus kailangan mong ilabas, kailangan mong idura ito sa iyong bibig. At hindi masisira ang iyong fasting. Ito yung sabi ni Ibn Jibrin, wallahu ta'ala alam. So yung pagdikit, yung kung gidikit mo ka ba na ito pagdikit. Subhanallah. Pagtikim, yung pagtikim ng pagkain, kahit ikaw ay fasting, walang problema, huwag mo lang lunukin. Pero kung ikaw na yung kapag titikim ka ay parang kakain ka na rin, parang hihigupin mo na yung sabaw, huwag ka na lang tumikim. Baka makalimutan mong fasting ka pa. Huwag ka na lang tumikim. Man akhara qada Ramadan ila Ramadan. Tanong, man akhara Ramadan ila Ramadan akhar, madha alayhi? Subhanallah.
tungkol ito sa mga may utang sa Ramadan. Yung mga taong hindi nakapag-fasting sa Ramadan dahil may mga karamdaman, may mga rason, valid reason, dapat bayaran nila after Ramadan. Subalit, kung pinarating pa nila sa pangalawang Ramadan, ano ang hatol dito? Ang sagot dito ni Sheikh Ibn Jibrin, إذا كان لعذر كأن يكون مريضا 11 شهرا وهو على فراشه ولم يستطع أن يصوم هذه المدة فليس عليه إلا القضاء. وأما إذا كان تفريطا منه وإهمالا وهو قادر فإنه عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التفريط. سبحان الله. Ito yung tanong mga kapatid para mas maintindihan natin. May isang tao, may 5 araw siyang hindi na fasting. Example, babae. Kasi babae naman kadalasan may utang sa Ramadan. May isang babae, example, babae, pangalan niya Khadija. Si Khadija, nag-fasting sa Ramadan, 30 days. Pero, except lang sa 5 days. Meron siyang regla. Regla siya 5 days. So, hindi siya nag-fasting. Ang dapat sana, after Ramadan, babayaran niya yung 5 days na yun. At ang hatol sa Islam, mga kapatid, ang interval or yung palugit na binibigay ng pagbayad mo ng fasting ay hanggang sa hindi pa aabot ang pangalawang Ramadan. Dahil kapag aabot na yung pangalawang Ramadan, tapos na yung panahon ng bayaran. Tapos na yung palugit, kailangan ka ng parusahan dahil hindi ka nagbayad. Isipin mo, 11 buwan ang binigay sa iyong palugit upang mag-fasting ka lang ng 5 araw na utang mo, hindi mo pa nagawa. So ito yung sagot dito ni Sheikh. Sabi niya, kung sakaling ito ay dahil meron din siyang panibagong rason, halimbawa lamang na siya ay may sakit at ito ay nanatili hanggang sa dumating ang next na Ramadan, ay walang problema ito sa kanya, hindi siya magkakasala at babayaran na lang niya din after ng yung pangalawang Ramadan kung meron siyang rason. Subalit kung ito ay pagkatapulan, pagkatamad, pagkapabaya, na hindi talaga siya nag-fasting, hindi niya binayaran yung utang niya sa fasting, naalala lamang niya, Ramadan na, yung pangalawang Ramadan, may utang pala ako last Ramadan, subhanallah. Pabaya, hindi siya nagbayad ng kanyang utang. Ano ang hatol sa kanya? Sabi dito ni Sheikh na wa huwa qadir, kung siya ay walang rason, fa innahu alayhi ma'al qada it'amu miskin an kulli yawmin kafaratan 'an at-tafrid. Nararapat sa kanya na bayaran yung fasting na utang niya after ng pangalawang Ramadan at ganon din na magpakain siya ng mahirap bilang parusa sa kanyang ginawa. Sa bawat araw, isang mahirap na Muslim ang kanyang pakainin. Bigyan niya ng 1 kilo at kalahating bigas. Kalahating gantang yun eh. Ang isang gantang 3 kilos. So kalahati 1.5 kilo. 1 kalahating kilong gantang na bigas ang ibigay doon sa isang mahirap araw-araw sa mga araw na hindi niya napagfastingan. Kung si Khadija ay merong 5 araw na regla, hindi niya nabayaran hanggang sa dumating yung pangalawang Ramadan, ay obligado niyang bayaran yung 5 araw na yon. After Ramadan, mag-fasting din siya. At dagdag pa dun, bilang parusa sa kanyang pag-delay hanggang sa lumabas na yung oras ng palugit, ay magpakain din siya ng miskin, ng mahirap na Muslim, magbigay siya ng pagkain, bigas ang ibigay niya, 1 kalahating kilo ng bigas. Kung 5 araw, 5 miskin ang kanyang bibigyan. At meron pa siyang kasalanan. Kailangan niyang humingi ng kapatawaran sa Allah, patatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong tanong na ito, mahaba yung tanong.
Subhanallah. Tungkol ito mga kapatid sa pag-fasting ng Sabado. Araw ng Sabado. Mayroon kasing hadith na ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang mag-fasting tayo ng araw ng Sabado. Maliban lang kung ito ay obligado. Ramadan, obligado. O di kaya kapag meron kang utang na binabayaran na fasting at nasagasaan yung araw ng Sabado, walang problema din yon. Pero bukod sa fasting sa obligado ay hindi tayo pwedeng mag-fasting ng sunnah sa araw ng Sabado. Pero may hadith mga kapatid na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kanyang asawa na si Juwayriyah, kanyang asawa, na nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang asawa na nag-fasting sa araw ng Jumu'ah, araw ng Friday. At ang araw ng Friday mga kapatid, hindi tayo pwedeng mag-fasting din. Ito ay ipinagbawal din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang araw ng Friday, ito ay Eid, fiesta ng mga Muslim sa isang linggo. So ibig sabihin, kung fiesta, fasting ka, hindi. Hab-hab, bakal, fiesta good. So kain ka. Kaya sa Friday, ipinagbawal na ikaw ay mag-fasting. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang asawa, o aking asawa, ikaw ba ay nag-fasting kahapon? Anong araw kahapon? Ha? Kung Friday ngayon, Huwebes. Ikaw ba ay nag-fasting kahapon? Ibig sabihin sa Huwebes? Sabi niya, hindi. Okay. Ikaw ba ay magfa-fasting bukas? Ano yung araw bukas? Sabado. Sabi ni Juwayriyah, hindi. Kung ganon, sirain mo yung fasting mo, kumain ka. Bawal yung ginagawa mo. Ibig sabihin dun mga kapatid, pwede tayong mag-fasting ng Friday kung mag-fasting tayo ng Huwebes. Or magpa-fasting tayo sa Sabado. So ibig sabihin pala, kahit na inaantok ka, o kahit bisag katulgod ka, o wala ka kasamot gyapon, bisag ikaw na ang naigo. Wag yun. Stick yun. Katulgod niya bro. Hello? Ibig sabihin pala, kapag gusto mong mag-fasting ng Friday, dapat mag-fasting ka rin ng Huwebes. Mag-fasting ka rin ng Huwebes. Kung hindi mo kaya mag-fasting sa Huwebes, mag-fasting ka sa Sabado. Kung gusto mo mag-fasting sa Friday. Huwag ka lang mag-fasting ng Friday lang. Bawal yun. Kung gusto mo mag-fasting ng Friday, kailangan mag-fasting ka ng Huwebes. Para dalawa ang fasting mo. Huwebes at Friday. Or Friday at Sabado. Ganon din ang Sabado mga kapatid. Ipinagbawal na mag-fasting ka ng Sabado. Bawal kang mag-fasting ng Sabado. Dahil ito ay pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliban lang kung ito ay obligado. Tulad nyo, Ramadan, Sabado ngayon, nag-fasting tayo. Ramadan, walang problema nun. Ang problema lang kung sunnah ay huwag kang mag-fasting ng Sabado. Maliban lang kapag hinaluan mo ng Friday. Yung Friday. Pag nag-fasting ka sa Friday, syempre mag-fasting ka ng Sabado, 2 araw na fastingan mo, walang problema yon. Pwede yun siya. Ang bawal lang kapag isulo mo yung fasting ng Friday at isulo mo yung fasting ng Sabado. Ito yung summarize dito sa mahabang tanong. Ito naman, papaano kapag ang araw ng Arafah ay tumugma sa araw ng Sabado? Ikaw ba ay mag-fasting? Yaumul Arafah. Ang Yaumul Arafah, ito yung sunnah na fasting mga kapatid na kapag isang araw lang ito.
kapag na-fastingan mo ang araw ng Arafah, ito ay sa petsa ng ikasyam na araw ng buwan ng Zulhijjah sa Hijrah calendar. Ngayong taon, hindi natin alam kung ano ang tugma niya na buwan sa Gregorian calendar. Siguro mga September or October. Sa araw ng Arafah, July siguro. Sa araw ng Arafah, kapag nag-fasting ka, patatawarin ng Allah ang isang taong kasalanang nakalipas at isang taong kasalanang darating pa. 2 taon kasalanang patatawarin ng Allah sa iyo. Isang araw lang ang fasting mo sa Arafah. Paano kapag tumugma ito sa araw ng Sabado na ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ikaw ay mag-fasting? Ikaw ay mag-fasting o hindi? Lahat ng mga ulama ay nagsabi na mag-fasting pa rin. Maliban kay Sheikh Albani, rahimahullah. Ayaw niya. Kahit sunna pa yan, ipinagbawal ng propeta, hindi ako mag-fasting. Mas malaki ang reward ng pagsunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, nanindigan siya. Pero, ang karamihan sa mga ulama ay nagsabi na walang problema. Mag-fasting ka kahit tumugma pa sa araw ng Sabado. Puro ito sa araw ng Sabado mga katanungan. Hindi yung summarize mga kapatid. Ha? So, alhamdulillah. Last na. Maridun wala tastati'u al-qada. Sual. Ito last na tanong. إن لي زوجة أصيبت في الباطنية ثم ذهبت بها ذهبت بها إلى مستشفى الهدى التخصصي بالطائف وقد صامت من رمضان الماضي 10 أيام ولم تستطع إكمال بقية رمضان وقد قال لنا الدكتور المختص ينبغي لها 6 وجبات في اليوم لأجل ضعفها والآن قرب صيام شهر رمضان وذكرت أنها لا تستطيع قضاء أيام شهر رمضان الماضي فأطلب من الله ثم منكم إفتائي هل ينوب عن الصيام فدية أم لا لأن الدكتور قال لازم 6 وجبات في اليوم على فترات أفتونا أثابكم الله. May nagtanong dito, sabi niya, meron akong asawa, meron siyang sakit sa kanyang tiyan. Hinatid ko siya sa ospital di sa Taif, sa Saudi Arabia ito. At sabi ng doktor sa kanya, kailangan niyang kumain araw-araw ng 6 meals araw-araw. 6 meals para mas maging mapabilis yung paggaling niya. 6 meals araw-araw, 6 na kainan. Sabi dito, at yung asawa ko, nung nakaraang Ramadan, meron siyang 10 araw na hindi napagfastingan at hindi niya nabayaran. Hindi niya nabayaran dahil mayroon siyang sakit at malapit nang darating ang next na Ramadan. At hindi niya kayang bayaran nga dahil may utos sa kanya ng doktor, yung doktor na kumain ng 6 meals araw-araw. Ano ang hukom kung magpakain ba ako o hindi? Bigyan niyo ako ng fatwa, ng hukom. Asabakumullah, naway gantipalaan kayo ng Allah. Ang sagot dito mga kapatid ng Permanent Committee ng Saudi Arabia, إذا كان الواقع من حالها ما ذكر فهي معذورة في الإفطار في شهر رمضان وعليها قضاء ما أفطرته من أيامه إذا شفاها الله وقويت على الصيام وكذا إذا لم يتمكن من صيام رمضان الآتي أو بعضه فإنها تفطر وتقضي إذا شافها الله تعالى. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sabi dito, kung ang sitwasyon ay katulad ng nabanggit sa katanungan, kung ang sitwasyon ay tulad ng nabanggit sa tanong, na yung asawa mo ay hindi niya kayang bayaran yung utang niya sa nakaraang Ramadan dahil siya ay mayroong sakit at inutusan siya ng doktor na kumain araw-araw ng 6 meals, tunay na wala siyang kasalanan at bayaran na lang niya ang kanyang mga kulang na mga araw na hindi niya napagfastingan kung siya ay pagagalinginan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi obligado sa kanyang magpakain dahil hindi naman niya sinasadya
na hindi bayaran yung mga utang niya hanggang sa umabot yung pangalawang Ramadan. So walang problema sa kanya. Bayaran na lang niya kung kailan siya pagalingin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit ito ng mga ulama din mga kapatid na kahit umabot pa ng 5 years o 10 years, 10 Ramadan pang nakalipas, walang problema. Bayaran pa rin niya yun kapag siya ay pinagalingan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung pabaya na tao, alam niyang may utang siya at hindi pa rin siya nagbayad, malakas siya, malusog, at dumating na yung pangalawang Ramadan, after ng pangalawang Ramadan na ito, bayaran niya yung utang niya sa nakarang Ramadan at magpakain pa siya ng mahirap na Muslim bilang parusa sa kanyang ginawang pagkapabaya. Pero yung may sakit, may tamang rason, walang problema, mag-fasting na lang siya at hindi na siya magpakain pa pagkatapos ng Ramadan kapag siya ay pinagaling na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Hanggang dito lang mga kapatid. Inshallah bukas na naman. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.